Hello guys, by the way, I'm Bro Yuski. So ngayon po guys, alamin po natin o pag-usapan po natin yung mga katuruan po ng Biblia. Ikumpara po natin sa mga itinuro ng mga pari at mga pastor. Alam niyo po ba na ang mga reliyon ngayon ay umabot na po ng libu-libong mga reliyon na lumitaw sa ating panahon, na magkaiba-iba yung mga sektor, yung mga katuruan, aral ng bawat organisasyon o reliyon na mga itinuturo po ng mga pastor o pare. So, umpisahan po natin sa mga pare. Alam nyo po guys, yung mga pagprosesyon po ng mga Santo Niño, Black Nazareno, yan po ay maling katuruan. Yung mga maling katuruan po, kinakailangan punahin, sawayin. Hindi po yan paninira. Alam niyo po bakit na nasabi ko na hindi po yan paninira? Kasi ang aking pong sinasabi ay meron pong batayan, may ebidensya, may referensya na galing po sa Biblia. Bakit ko nasabi na mali ang katuruan ng mga pari na yung mga rebulto na pinagproposisyon nila? Yan ay maling practice. Kung balikan po natin ang mga katuruan po ng mga apostol na isinulat naman po nila na preserve sa ating panahon, hanggang ngayon nababasa po natin, basahin po natin ang mga aklat ng mga gawa, Kapitulo 17, versikulo 29, sabi po ni Apostol Pablo, yamang tayo'y lahi ng Diyos. Meron tayong offspring of God tayo, di ba? Lahi ng Diyos. Huwag nating marapat isipin, huwag nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilak, bato na inukit o yari ng kamay ng mga tao. Sa Biblia po, sa aral po ng mga Kristiyano, yung tunay na Kristiyano, nung mga original na Kristiyano nung unang siglo, itinuro na ni Apostol Pablo sa mga tagalabas sa Israel, sa mga hintil, no? Especially doon sa Atenas, na sa Greece ba, no? Na tinuro niya na yamang tayo'y lahi ng Diyos. Wag nating isipin na ang ating pagka-Diyos katulad ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Bawal pala sa Biblia kahit isipin natin. No, bawal pala yan isipin kahit sa isip lang. Bawal pala. Alin yung bawal? Yung isipin natin na ang pagka-Diyos katulad ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Therefore, yung mga pinagproposisyon nila ng mga rebulto Santo Niño at mga Black Nazareno ay salungat sa mga itinuro ng mga Kristiyano sa unang siglo, no? Salungat ang practice ng mga kaparian sa turo ni Pablo. So, anong dapat natin gawin? Yan ay sawayin, punahin. Alam niyo bakit? Kasi may turo ang mga apostol o ang Biblia sa Titus 1:13, sawayin niyo silang may kabagsikan. Bakit sawayin? Para maituwid. Diba? Ano bang sabi ni Pablo sa pangalawang Timothy, Kapitulo 3, versikulo 16? Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay makakatulong din naman sa pagsaway. Diba? For correction pala ang Biblia. Confirm po na kinakailangan po natin punahin o sabayin yung mali para ituwid natin. Diba? Kasi kung hayaan mo po yung mali, kawawa naman po sila kung hayaan mo yung mali. Diba? Meron namang utos ang Diyos na ipangaral mo ang Ebanghelyo ng Diyos. Pag ipinangaral mo ang Ebanghelyo ng Diyos, marami pong masagasaan, maraming mga kuta na gigibain. Ayon ni Pablo yan, sabi ni Pablo ika-2 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 3 hanggang 5. Sabi ni Pablo, ang aming pakikibaka o ang aming
pakikibaka hindi sa laman at dugo, diba? Or hindi sa hindi sa mga carnal, no? Ang kanilang weapon o ang kanilang kanang mga weapon nila, mga missile o mga tawag diyan, mga tanggitigira ng mga apostol ay hindi mga literal na tanggitigira na nakikita natin sa pagitan ng China at ng US na gumagamit talaga literally missile at saka mga kanyon, mga jet fighter, mga destroyer na mabarko. Pero sabi ni Apostol Pablo sa ika-2 Korinto kapitulo 10 versikulo 3 hanggang sa 4, ang aming pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa katwiran. Yung katwiran na yun, gumigiba ng mga kuta yun. No? So, kung mangaral ka sa salita ng Diyos talaga, meron talagang masagasaan at magigiba na kuta. Yun po ang sabi po ng Biblia. Sinabi din po yan ni Apostol Pablo sa taga-Episo. Mayroon siyang sulat doon sa Episo 6, versikulo 12. Diba? Sabi niya, ang aming pakikibaka hindi laban sa laman at dugo. Diba? Hindi laban sa laman at dugo. Hindi laban sa mga suntukan, diba? Sa barilan, kundi laban sa katwiran. Itong ginagawa ko, diba? Kinokorek ko yung, diba, yung mga mali ng mga practice ng iba. Hindi naman masama pong mag-correct or magpuna o magsaway po sa mali ng ibang reliyon. Utos nga ng Diyos yan, diba? Iutos yan para ituwid yung mali. Para yung mga, mga membro, ma-aware po sila. Mayroon silang pagpilian. Kasi tayo talagang mga Pilipino, mayroon tayong choose, di ba? Na pagpilian kung sino yung paniniwalaan po natin. Pero sa aking paniniwala ay nakabase talaga sa Biblia. So ngayon po, nakumpirma po natin na mali talagang ginagawa ng mga Katoliko. Huwag po natin silang tularan. Sabi pa nga ni Apostol Pablo sa ika-2 Korinto kapitulo 6 versikulo 16 hanggang sa 17, anong pakikipagkaisa ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan, sapagkat ang templo ng Diyos ay buhay. Diba? Kasi kasing mga ribulto gaya ng mga Santo Niño, mga Black Nazareno, ang imply kasi ng Biblia diyan ay Diyos-Diyusan. No, Diyos-Diyusan po 'yan. Na ang templo ng Diyos kasi tayo, buhay tayo, 'di ba? So yung mga Black Nazareno na mga inukit sa kahoy, 'di ba? Ay walang buhay po 'yan. Kaya nga pinapasan kasi hindi nakakalakad. Kumpirmado 'yan, tama ang detalye ng Biblia sa Aklat ng Mga Awit kapitulo 115 versikulo 4 hanggang 9, 'di ba? Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay yari sa pilak at ginto, 'di ba? Yari sa kamay ng mga tao. May mata hindi nakakita, may ilong hindi nakakahinga, may baba o may bibig hindi nakakapagsalita, may tainga hindi nakakarinig, 'di ba? May pa hindi nakakalakad kaya pinapasan. Tama yung detalye na sulat po sa aklat ng Jeremias, kapitulo 10, versikulo 4 hanggang sa 10. Sabi niya, kaya nga pinapasan yan kasi hindi nakakalakad ang Black Nazareno at Santo Niño. So, maling katuruan po yan. So, dito lang po tayo magtatapos. Hindi po ako naninira. Kailangan po tayo masigasig po sa salita ng Diyos. Kasi si Pablo po ay masigasig na katotohanan na ipinangaral ng salita ng Diyos na walang bayad kahit piso ayon sa ika-2 Korinto kapitulo 11 versikulo 7, sabi 6 hanggang sa 7, di ba? Nangaral siya sa ebanghelyo ng Diyos, wala siyang kinuha kahit piso. Walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos, libre po 'yan.